attending elite celebrations. Hi there, Coach Mel again for Esmeralda. Today, pag-uusapan natin ang paano mag-behave sa mga social gathering, yung mga elite parties. Hindi ito yung party o piyesta sa tabi-tabi o kaya naman yung birthday party ng katropa mo o inuman kasama ang mga office mate mo. We are going to talk about how to behave in social gathering na medyo corporate o kaya naman traditional o kaya yung mga elitista, how they party. Now first, let's talk about the reason bakit sila mahilig mag-party. Okay, number one, hindi lamang sa marami silang pera or marami silang business. Okay, they gather, okay, they meet up, they held event because of the four important reasons. Number one, connection. Kailangan na makita nila yung kanilang network. Okay? Ang isang elitista, they know their network. They know their market value. Of course, sino ba ang market niya? Sino ba yung business partner niya? Sino ba yung mga supplier niya? Okay? Sino ba yung mga important clients na o yung mga importante na accounts na kailangan alagaan niya or mga investor niya? From the party itself, okay, dito sila nakakuha ng connection, future business partnership, or kailangan alagaan nila yung kanilang mga business partner, investors, at saka yung kanilang business launching or expansion. Kung magbubukas sila ng mga bagong negosyo or magtatayo sila ng branch, of course, the milestone would be calling for a party. Okay, now, let's have the 8 rules on how to party in elite or corporate event. Okay, number 1, courtesy for elders. And authority. Okay, ibig sabihin, you have to respect those who are senior to you. Magpakita ka ng respeto. Okay, magdala ka ng gift kung meron may birthday. And basket of fruits, or anything na kailangan may background ka kung sino yung celebrant. Mahilig ba siya sa fruits? Mahilig ba siya sa cake? Mahilig ba siya sa damit? Mahilig ba siya sa scarf? Ano ba yung makinokollect na bring something? Hindi tayo pwede mag-gate crash na parang wala lang, nakikain lang tayo sa handaan. Okay, number 2, refrain from gossiping. Ang party ay hindi panahon ng pag-get together para pag-usapan si kumare at si kumpare. Okay? Ang gathering ng mga elitista ay para pag-usapan yung kanilang mga business. So, avoid bad gossip. Okay? Bad gossip or good gossip or anything about the other person na wala naman sa party o nandun sa party, bawal pag-usapan. Irespeto mo ang kanilang personal privacy. Okay, number 3, emotional quotient. Kung merong alitan na nandun sa loob or merong gap or merong friction sa kanilang pag-uusap, huwag kang makisali. Let's say, for example, biglang nagkaroon ng disagreement. Umalis ka sa grupo. Excuse me, I have to go to the restroom. Huwag kang makisali sa away. Lalo na kung ikaw ay nasa social event. Remember na alagaan mo ang iyong image. Okay? Dahil dito ka makakita ng bagong client, connection, or business partner. Okay, next. Emotional quotient, alagaan mo. Kung bad day ka, huwag mo na ipakita sa kanila lahat. Nalabangga ka, nalanggaling ka pa sa kabilang bundok, o nakipag-usap ka pa kay malang aling bebang bago ka nakarating, o naghiram ka pa ng gown. Walang ganon sa party. You have to present yourself decently. Okay, next. Number 4, set boundary. Be professional. Okay? Tandaan mo kung ano pag-uusapan dito ay yung tungkol sa celebration. Ano ba yung celebration? Birthday ba ni ano? So, siya dapat ang star. Okay?
Siya dapat sa kanya dapat pag-uusapan yung party. Hindi tungkol doon sa kapitbahay mo, sa bagong negosyo mo na hindi naman related doon sa iyong doon sa party na ina-attendan mo. Okay, next. Personal presentation, importante 'to. Alamin mo halimbawa kasal o reception sa kasal, 'wag na 'wag kang magsusuot ng white, aba tatalunin mo pa ang bride. Okay, number 2, 'wag na 'wag kang mag-a-outshine na parang a-attend ng party. Kailangan 'wag mong i-outshine ang bride or 'wag mong i-outshine ang birthday celebrant. Halimbawa, a-attend ka ng birthday, huwag kang mag-red. Ang magre-red ay yung may birthday, exception to the rule, kung sinabi ng birthday celebrant na lahat kayo ay naka-red, mag-red ka. Kung sabihin lang sa birthday celebrant, lahat kayo naka-purple, so mag-purple ka, huwag kang mag-red, huwag kang mag-white. Sumunod ka sa motif ng celebration. That's why meron tayong RSVP, di ba? So, bibigyan mo sila na ikaw ay a-attend, lalo na kung ang samahan ay may RSVP. Ibig sabihin mo sa kanila kung makaka-attend ka o hindi 3 days before the 2 days before the celebration para alam nila yung plate number mo. Tandaan mo na minsan ang event meron siyang plate number. Ibig sabihin, may plato at merong serving na nakahanda para sa'yo. So, ika-count nila yon. Ilan ba yung bisita na darating para malaman nila na hindi sila magkukulang doon sa kanilang food or doon sa festivities. Okay. Personal presentation. Kailangan pag black tie event, naka-close toe ka or kung naka-sandals ka naman, dapat may heels ang sandals mo or naka-wedge ka. Okay? So, hindi pwede naka-chinelas o naka-shorty, naka-maong, naka-hanger jeans, yung mga starter jeans, yung mga ganon. O kaya naka-ano ka, basta sobrang skimpy na yung groom, may in love sa'yo, iiwanan na yung bridal sa suot mo, okay? So, walang ganon. Okay, next. Continuous growth and skills. If you are talking to someone, you are telling them or you don't need to announce that you are studying in ganito, yung parang ikaw yung bida, okay, wag ganon. Let them also express themselves. Remember that parties exchange of ideas, hindi yan retreat. Sinasabi mo yung buong kwento ng buhay mo, walang ganon. O kaya naman, hindi rin naman siya, presentation na para bang sasabihin mo sa kanila ikaw yung comedy, gagawin mong comedy bar. Yung party, okay? So, wala na rin silang gagawin kundi makinig sa mga jokes mo. Okay, so let's be discreet. Okay lang na mag-joke ka, basta related doon sa party o sa celebrant na hindi naman nakaka-offend. Okay, number 7. Okay, be traditional. Ibig sabihin, pag traditional, yung, yung party na a-attendan mo, syempre, kailangan conservative. Okay, eto na naman tayo. Bawal ang shorty na super shorts. Pwede ba naka-shorts? Pero mag-closed toe shoes ka. Okay, para bang ganun mo lang mamimit yung iyong future in-laws. Parang ganon ang dating, okay? Number 8, dapat makita nila sa'yo ang self-love. Hindi yung mga kuko na parang tutubuan ng kamote. Dapat naman mag-manicure o pedicure ka. Kung ikaw ay nakasandals at ang kuko mo dapat malinis, ang mukha mo dapat naka-makeup, at syempre ang kilay mo. Girl, okay? So tandaan, hindi naman kailangan na super cover makeup ka. Okay, yung tama lang na pag gumiti ka, presentable, hindi madilaw ang ngipin. Okay, so, don't forget to be confident, okay? You have to present yourself. Exposing yourself to other people gives you a very good social skills. Kailangan yan para ikaw ay mag-widen ang network. Marami ka makikilala kliyente, bagong friends, o kaya naman ay bagong business partner. Remember that partying is not just socializing. It's also getting your new contacts
and widening your network. Stay beautiful, stay confident,